Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Bakasyon na. Talagang ang mga bata po ay maaaring nasa vacation mode na at maaaring nag-aaya na gumala kahit malapit lamang, sapagkat minsan mataas po talaga ang presyo ng gasolina, talagang nagtitipid po ang lahat sa atin. Pero minsan po may mga lakad na natutuloy kahit di binabalak, at talagang yun po ang mas natutuloy pa minsan at mas nakaka-excite. Para pong naalala ko na kapag may mga trips tayo out of town, talagang nag-i-impake tayo ng hustong-husto, hindi po ba? Lalo na kung may maliliit tayong mga kasama, may maliliit na bata, mga may special needs, mga matatanda. Iniisip natin, ano ba talaga ang kailangan natin dalhin? Lahat-lahat, halos minsan dala na natin ang buong bahay, sapagkat ina-anticipate natin ang bawat pangangailangan, ang bawat need, at talagang gusto natin laging handa. Kaya andoon ang ating overpacking whenever we would go on trips. Pero ito pong papag-aralan natin ngayon, may surprise po para sa atin. Kung gusto niyo pong malaman, magpatuloy po tayong makinig dito po lamang sa ating programang Reflections as we reflect on Luke chapter 9 verses 1 up to 6. Luke chapter 9 verses 1 to 6 tells us about the sending out of the 12 disciples. Basahin ko po sa inyo. One day, Jesus called together his 12 disciples and gave them power and authority to cast out all demons and to heal all diseases. Then he sent them out to tell everyone about the kingdom of God and to heal the sick. Take nothing for your journey, he instructed them. Don't take a walking stick, a traveler's bag, food, money, or even a change of clothes. Wherever you go, stay in the same house until you leave town. And if a town refuses to welcome you, shake its dust from your feet as you leave to show that you have abandoned those people to their faith. So they began their circuit of the villages, preaching the good news and healing the sick. Alam niyo po, nagbabasa ako ngayon ng Book of Luke, At ito po ay isa sa mga verses na nakapumukaw po sa aking kaisipan, sapagkat dito po ay binigyan ng misyon ni Jesus ang kanyang 12 disipulo na magpangalap ng salita ng Panginoon and to heal the sick and to cast out all demons. So meron silang misyon. Pero ito pong verse 3 ang para bang mapapakamo tayo ng ulo. Sabi rito, take nothing for your journey. Huwag kayong magdala ng kahit ano. Don't take a walking stick, a traveler's bag, food, money, or even a change of clothes. Parang itatanong natin, Lord, ano ba yan? Gusto mo ba kaming pahirapan? Bakit ayaw mo man lang kaming pagdali ng kahit ano? Kung tayo po ang mga disipulo, maaaring maiisip po natin yan, di po ba? Mapapakamot ang ating ulo. Ang tanong, tayo po kaya ay susunod kung ganito ang instruksyon? But then, ang nakakatuwa po rito, the disciples obeyed. Sumunod po sila sa ating Panginoon. Verse 6 says, they began to circuit of the villages, preaching the good news and healing the sick, at hindi sila nagdala ng kahit ano. At ito po'y napakagandang patotoo sa atin ng pananampalataya ng 12 disipulo sa atin. Meron silang misyon, hindi nila alam kailan matatapos, pero gayunpaman binigyan sila ng instruksyon ni Jesus na huwag padala ng kahit ano sa kanilang pagmimisyon. Walang tubig, walang chips, walang pagkain, walang damit, walang pera, wala kahit ano. And yet, they obeyed the Lord. And alam niyo po, sa Luke 22 verse 35, makikita po natin dito yung resulta nitong misyon na to. Because in that verse, tinanong sila ulit ni Jesus, when I sent you out to heal the sick, did you lack anything? And they all said, no, we did not. So alam po natin, base sa patotoo na yon sa Luke chapter 22 and the later chapters of Luke,
na bagaman sila ay pinadala ng Panginoon ng walang kahing anong provisions, the Lord provided for them every single step of the way. They were provided for. Hindi sila nagkulang, hindi sila nagutom, hindi sila nauhaw. Meron silang natuluyan at meron silang nakain. Siguro po, naisip ko, kaya ito ang naging instruksyon ng ating Panginoon, dahil gusto ng ating Panginoon na tayo ay lubusang magtiwala sa Kanya. Tayo ay lubusang maniwala sa Kanya, sa Kanyang sinasabi na He will provide for us, He will take care of us. Napakagandang balikan po ang pananampalataya ng 12 disipulong ito, ngunit lalo na ang katapatan ng ating Panginoon sa Kanya, sa Kanyang mga anak na tumutupad at gumagawa ng Kanyang kalooban. Hindi tayo magkukulang sapagkat ang Panginoon ang ating saligan, ang ating kasama sa lakbaying ito. Mahirap man o madali, ang Panginoon ang ating pagtiwalaan sapagkat Siya lamang ang tunay na karapat-dapat sa lahat ng ating papuri at pasasalamat. Kaya kapatid, kung mayroong pinapagawa sa iyo ang ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya na Siya lamang ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating kinakailangan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming napag-aralan sa araw na ito. Salamat sapagkat binigyang lakas mo ang aming nalulumbay at nanlulumong mga puso. Nagkukulang sa maraming mga bagay, lalong higit sa aming pananampalataya. Ngunit salamat Panginoon sa aming narinig at nabasa sa Luke chapter 9 verses 1 to 6, na Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. At bagamat hindi namin nauunawaan ng maraming bagay, kinakailangan lamang namin na magtiwala sa iyong mga pangako. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. And sinabi mo sa Philippians 4:19 that you will provide for all our needs according to the riches and glory of Christ Jesus. Kaya po, Panginoon, dinadalangin ko ang aking kapatid na nakikinig sa oras na ito. Anuman po ang kanyang pangangailangan, alam kong ito'y kaya mong abutin. At ito'y kanyang panghahawakan sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang imposible sa iyo. Palakasin mo ang iyong kalooban at naway patuloy siyang magtiwala sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Ramadizon. Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.